Pinagpalang araw sa lahat, ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy. Alam mo ba the difference between a good day and a bad day is your attitude? Napakahalaga kung paano natin tatanggapin yung ating araw na dumarating sa ating buhay. Alam mo, kahit gaano kaganda yung araw, kung pangit na may tanggap mo, wala, magiging pangit ang araw. Kaya naman tanggapin natin ang ating araw o araw-araw na dumarating sa ating buhay na may ngiti sa ating mga labi. Muli gawin nating makabuluhan ang araw mo dito lang sa Crispy Talks. Na lagi nagpapaalala na huwag nating hayaan matatapos ang araw na ito na wala kang matututuhan. Bago tayo dumako sa ating dagdag kaalaman, ay nais muna nating batiin ang tagapakinig natin ng podcast na ito. Pagbati sa iyo, Binibining Angel Gopez mula sa Yums Long Live, salamat sa iyong pakikinig. At ganoon din kay Ginoong J. Bigat Punton mula din sa Yums Long Live, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ating pag-usapan na dagdagan ang iyong kaalaman patungkol sa pananaliksik. Pag-usapan natin ngayon ang konseptong papel o paano nga ba bumuo ng isang konseptong papel. Bago ay ating alamin muna kung ano nga ba ang kahulugan ng konsepto at konseptong papel. Ang konsepto ay isang plano na nagpapakita kung ano at saang direksyon patungo ang paksang nais pagtuunan. At ang konseptong papel naman ay nagsisilbing proposal. Ito ay nagsisilbing proposal para maihanda ang isang pananaliksik. Isang kabuuang ideya na nabuo mula sa isang framework o balangkas ng paksang bubuin. Makatutulong ang konseptong papel upang lalong magabayan o mabigyan direksyon ang mananaliksik, lalo na kung siya'y baguhan pa lang sa gawain ito. Bago pa man kasi niya gawin ang malalimang pagsisiyasat o pagpapatunay sa pamamagitan ng mga nakalap na ebidensya, ay magkakaroon na siya ng pagkakataong maipakita o mailahad kung ano ang mangyayari. So ibig sabihin, ang konseptong papel proposal mo, ipapakita mo na doon kung ano nga ba yung patutunguhan o direksyon ng iyong gagawing pananaliksik. Ngayon, ating talakayin naman ang mga pangunahing bahagi ng konseptong papel. Ang konseptong papel ay may 6 na bahagi. Una, pahinang nagpapakita ng paksa. Sa pahinang nagpapakita ng paksa, makikita rito yung tentatibong pamagat. Ibig sabihin, tentative, no? Hindi pa ito'y pinal na pamagat na gagamitin kung hindi pa nakatitiyak sa magiging pamagat ng saliksik. Ang pamagat ng konseptong papel ay kailangang ganap na naglalarawan ng pinakabuod na manuskrito. Halimbawa ay paggamit ng podcast sa pag-aaral at pagkatuto ng mga mag-aaral. Yan yung pamagat at isinumite sa Departamento ng Pilipino bilang bahagi ng pangailan sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Kasama din sa pahina ng pamagat kung sino yung gumawa. Halimbawa, isinumite ni Ginoong Chris Pantalunan at isinumite kay kung sino yung guro. At yung taon, kailangan nakalagay din doon. Alright? Maliwanag, yung unang bahagi, ang pahina nagpapakita ng paksa. Pangalawang bahagi ay yung kahalagahan ng gagawing pananaliksik o rasyonale. Sa bahagi na ito ay nagsasaad sa kasaysayan o dahilan kung bakit napiling talakayin ang isang paksa. Mababasa rito yung background at yung dahilan bakit mahalaga na gawin yung pananaliksik. Siyempre, kailangan yung gagawin nating pananaliksik ay may basihan at may dahilan. Mapakita natin mahalaga. Kaya napakahalaga din dito sa bahaging ito na meron ka ng nakalap na mga impormasyon at datos. Halimbawa, meron ka ng kaugnay na literatura at pag-aaral na pwede mong gagamitin bilang background ng iyong gagawing pananaliksik at basihan para mapakita kung ano nga ba yung dahilan kung bakit
mahalaga at bakit yun ang napili mong paksa. At pangatlong bahagi, yung layunin. Sa bahaging ito ay nilalahad ang nais makamit sa pamamagitan ng pananaliksik. Kapag natapos ng isulat ang buong pananaliksik, alalahaning balikan ang mga layunin at siguraduhin natupad o nagawa ang mga ito. Sa layunin, ay sa nakaraan nating talakayan, mahalaga na tandaan natin, isalang-alang na sa pagbuo ng layunin, nakasaad sa paraang ipinaliliwanag o maliwanag na nakalahad kung ano ang dapat gawin at paano ito gagawin. Kailangan makatotohanan o maisasagawa at gumagamit ng mga tiyak na pandiwa at nagsasaad ng mga pagpapahayag na maaaring masukat o patunayan bilang tugon sa mga tanong sa pananaliksik. Kaya nga napakahalaga yung ating layunin ay SMART, specific, measurable, attainable, reliable, and time-bound. At meron tayong mga tinalakay na mga pandiwa na nagpapaliwanag ng proseso. Halimbawa, matukoy, maihambing, mapili, masukat, mailarawan, maipaliwanag, masaliksik, makapagpahayag, maihanay, maiulat, makapag-ulat, masuri, makasuri, nakapag-organisa, makilala, makapaghulo, makabuo ng konsepto, mailahad, maibuod, makagawa, makapili, maisa-isa, makagamit, makapagsagawa at makatalakay. So, ang iniiwasan natin yung masyadong malawak na makahanap, na pandiwa. Sa mga binanggit ko, yun ay maaari nating gamitin. At pang-apat na bahagi ng konseptong papel ay yung tinatawag na metodolohiya. Ang metodolohiya ay dito nakasaad, nakalagay yung pamamaraang gagamitin ng pananaliksik sa pangangalap ng datos, gayon din ang paraang gagamitin sa pagsusuri naman niya sa mga nakalap na impormasyon. Halimbawa, ano ba yung pamamaraan na gagamitin ng mananaliksik sa pagkakalap ng datos? Pwedeng pakikipanayam o interview, pwedeng obserbasyon, pwedeng pagbibigay ng talatanungan or survey questionnaire. Kasama din dyan, kung paano pinili respondente o participant, gumamit ng mga sampling technique, di ba? Pinag-aralan niyo naman sa statistic, mayroong dalawang uri, di ba? Yung non-probability and probability. Makikita rin natin dyan kung anong uri ng pananaliksik, kwantitatibo o kwalitatibo at anong disenyo. Right? Yun yung ika-apat na bahagi. Pang-lima na bahagi ng konseptong papel ay yung inaasahang output o resulta. Halimbawa, yung pamagat natin ay paggamit ng online games sa pag-aaral at pagkatuto ng asignaturang Filipino. So, yung ilalagay mong inaasahang output doon yung magiging resulta. Ulitin natin halimbawa, yung inaasahan mong output dahil ang title mo ay yung online games sa pagkatuto at pag-aaral ng asignaturang Filipino. Ang nilagay mong output ay inaasahan na magiging epektibo ang paggamit ng online games sa pag-aaral at pagkatuto ng wikang Pilipino o asignaturang Pilipino. Pero dun sa pag-aaral mo, nung natapos yung research mo, iba yung labas. Kaya tandaan nyo, yung inaasahang output e resulta, pwede pang mabago yan. Hindi pa final, hindi pa final. Depende sa kalalabasan ng pagkalap ng datos. Kaya tandaan nyo, di ba, ang konseptong papel ay proposal. Kaya yung ilalagay nyong output o resulta, pwedeng mabago yun. Depende sa kalalabasan ng pagkalap ng datos. At panghuling bahagi ay yung sanggunian. Ilista ang mga sangguniang ginamit sa pagkuha ng paunang mga impormasyon. Yung mga sangguniang maaaring magamit at nabanggit sa mga kaugnay na pag-aaral. Napakahalaga nito. Kasi pag hindi nyo nilagay yung source, ibig sabihin walang pinagbasihan lahat ng inyong sinulat. Lalo na kung magbabanggit kayo ng mga kaugnay na pag-aaral at literatura, napakahalaga na maisulat yung mga pinagkuhanan nyo ng impormasyon. Alright, yung ating tilalakay ngayong araw na ito, at least bago matapos ang iyong araw ay may nadagdag sa iyong kaalaman. Yan ay ang pagbuo ng konseptong papel na may 6 na bahagi. Una, pahinang nagpapakita ng paksa. Pangalawa,
kahalagahan ng gagawing pananaliksik, pangatlo, layunin, pang-apat, metodolohiya, pang-lima, inaasahang output o resulta, at ang pang-anim ay mga sanggunian. Sana ay nadagdagan ang iyong kaalaman at naging makabuluhan ang iyong pakikinig sa podcast nito. Muli, ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy